So hi guys, good morning. So I hope maganda yung araw nyo ngayon, no? So itong video na to ay para sa updates natin and of course sa adjustments. So please take time to watch. Medyo mahaba to, pero sana panoorin nyo, tapusin nyo para at least alam nyo yung mangyayaring mga adjustments and changes natin. So yun, pasensya na sa farm ako kasi 'di ba? Ayan, farmhouse namin. Tapos walang kuryente dito at wala ring internet kasi nga wala namang kuryente. So pasensya, medyo maingay, may gumagawa ng bahay sa kabila. Yun guys, no, unahin ko yung let me address first yung mga nasunugan or yun nga, na margin call natin. Guys, kaisa nyo kami sa pagiging sumbaga, syempre malungkot, alam ko kasi dinanas ko yan. At alam ko pinaghirapan nyo yung pera, even though alam nyo yung risk, no, mahirap pa rin minsan, alam mo yun, mabigat pa rin sa loob kasi nga pinaghirapan mo yung perang nasunog. So gusto ko lang malaman yun na kami nalulungkot din dahil unang-una, kaya nga nagpaparami kami ng kliyente, no? Kaya kami nagpo-post, kaya kami nag-i-invite kasi alam naming makakatulong kami. Pero ang ending, wag naman sanang masamain, no? Baka sabihin ng iba na perwisyo pa sila, no? Tapos syempre yun nga, kasiraan yun sa pangalan ng EA Philippines. Imagine EA Philippines, ang EA Philippines po kasi guys, hindi na rin yan basta-basta sa larangan ng Forex and of course sa EA, no? Isa tayo sa the best, kung hindi man tayo ang the best, isa tayo sa mga the best na may mga EA, no? Sa tagal na natin, tsaka sa kita nyo naman guys, ilang years na tayong profitable, tapos ilan na yung mga naka-multiple account sa atin, ilang years na tayo. And even me, di ba, kita nyo naman yung naging resulta sa akin ng paggamit ng EA na to. At yun again guys, hindi namin walang, kumbaga, ang gusto kong sabihin is walang may gusto na magkaroon tayo ng ganitong disaster, no? Talagang ito yung nasabi naming risk ng pagpa-forex mo. So di ba, lagi naman namin sinasabi na invest only what you can afford to lose. Laging may risk dito. Wala kami binibigyan na assurance and guarantee na hindi ka masusunugan. Lagi ko yan sinasabi, especially sa mga bago na nagtatanong sa akin, no? So ito na yung time na yun, na tiyempo lang sa mga bago na tiyempo kayo na nagkaroon ng medyo drawdown, na medyo malaki na yung drawdown nun bago pa magka-news kasi. So tinamaan pa tayo ng dalawang news, NFP and CPI na parehas negative para sa US dollar. So naging resulta, nagtrending ngayon si euro pataas. Alright, so yun ang naging dahilan kaya kinapush yung funds natin, no? Bihira siyang mangyari, pero again, sabi nga, yun yung risk eh. Siguro sa chance is 70% na mababawi mo yung kapital mo or mag-ROI ka, tapos may 30% na aabutan mo yung mga ganitong pagkakataon. So ito na yung 30% na yun. Sa kliyente natin guys, around 20 to 30% ang tawag dito, nagkaroon ng drawdown na malaki, and some of them is na liquidate or na margin call. So again guys, walang may gusto na masunog kayo, and humihingi na ako ng pasensya kung imbis na matulungan namin kayo is kumbaga napahamak pa. Pero masasabi ko guys na in the past years talagang diba, almost 3 years tayong profitable. Ngayon lang ulit natin naranasan itong ganitong kalaking drawdown. Yes, nagkasunugan kami before 2020, 2022, 2019, 2020, pero ito yung pinakamalaki. Siguro dahil yung kliyente namin before is hindi naman ganun karami. Ngayon almost 3,000 plus tayo, kaya siguro ganun din karami yung na margin call. Pero yun, again, ito yung pinakamalaking disaster na nangyari sa history ng EA Philippines. And sana wag na maulit, kahit alam kong maulit ito, pero yun, ang purpose is kumbaga ang goal natin is capital preservation, kaya gumawa kami ng ibang adjustments and rules para kung sakaling magkaroon tayo ng ganitong pagkakataon ulit, mga drawdown sa malaki, is hindi tayo, wala nang ma-margin call as much as possible, no? So sa adjustments guys, moving forward, wala tayong adjustments guys sa setting, sa old setting, no? Kasi again, 3 years natin itong ginagamit and profitable naman siya. Kita nyo naman na ilang kliyente ang naka multiple account sa atin. Imagine, halimbawa may isa akong kliyente na kada profit niya saka lang niya nililipat and ipapa-install lang niya ulit. May iba namang kliyente dyan na nagustuhan talaga nilang EA, kaya nag-invest sila ng mas malaki para makapag multiple accounts sila, no? So imagine ilan yung naka multiple accounts natin. Kung hindi profitable si EA, kung hindi sila nagpa-profit, di ba, hindi sila magkakaroon ng multiple accounts. And may mga kliyente ako dyan, 2 years na, 3 years na, andyan pa rin sila kasi nakita nila, proven, tested talaga yung EA natin.
unfortunately yun, tinamaan tayo ng ganitong dilubyo. Yun, again, adjustments, wala tayong babaguhin sa old setting. Siguro sa minimum capital lang, sa Sense minimum natin $200 as is, pero sa Classic siguro 1.5 na. 'Di ba? Ang recommended ko before, recommended lang minimum natin is 1,000, pero ang recommend ko is 1.5. Ngayon gawin natin official. Okay? So 1.5 na ang minimum sa Classic, and then 1.5 below syempre Sense natin 'yan. Pero ang recommended, okay, take note, minimum 1.5, pero ang recommended ko na is 2,000 to 2,500 if Classic account. Okay? So wala naman tayong maximum. Kung meron kayong $5,000 and gusto nyo i-sense, mas maganda kasi syempre mahati natin lot size, at least hindi ka masyadong kakaba-kaba kapag dumating yung time na ganitong medyo malaki yung drawdown, no? So another is meron tayong bagong rules na every 2 months i-reinstall natin lahat ng EA ninyo. 2 to 3 months, especially sa mga naka multiple accounts. Mas paboto sa naka multiple accounts kasi nangyari kasi pansin namin, nababasa ng market kung nasan yung TP and ano natin, yun yung TP kasi wala naman tayong SL, no? So nangyari, halimbawa meron kang 10 accounts na lang. Ang ginagawa ng market, syempre, di ba, nagtitp yung 10 accounts mo. So may time na nagkakapare-parehas na sila. Siguro napansin din niya ng mga naka multiple accounts, no? So pare-parehas na yung orders, pare-parehas na yung TP. So ngayon kapag nag-draw down yung isa, since pare-parehas na nga sila, drawdown na lahat, di ba? So pag nasunog yung isa, malamang sa malamang masunog din lahat kasi pare-parehas na sila halos. Nawala yung essence or yung purpose, kaya nag-multiple accounts tayo para iba-iba yung resulta ng mga accounts natin. So gagawin natin every 2 to 3 months siguro, or depende sa inyo kapag napansin nyo na halimbawa naka-multiple accounts ka, pwede kayong mag-request, sir, na yung dalawang accounts ko parehas na. Yung buy niya nasa ano na, parehas na level, tsaka yung TP niya parehas halos ng level. So pwede nating reinstall yung isa, no, para hindi sila maging parehas. So kayo nang bahala, mag-chat lang kayo sa amin kung pag ganun yung napansin nyo. Pero kung wala mag-chat sa amin, siguro 2 to 3 months reinstall tayo. Okay, sa mga lang to guys, sa mga multiple accounts, kasi kung isa lang naman yung account mo, wala tayong bakit pa natin ni-reinstall. Pero unless gusto mo, pwede naman, anytime naman pwede mag-request sa amin mag-reinstall kahit isa yung account mo. Alright, moving forward guys, ano pa ba? Adjustment, lot size, same lot size, default 0.15 sa $200, and then 0.01 of course sa Classic kapag 3,000 below. New rules, nasabi ko na, yung reinstall. Wala akong lista guys ng agenda sorry. Nasa office, nagmamadali akong pagpunta dito kasi nga kailangan ko na magawa tong video, kaya lang brown out pala, so sorry, wala kami internet. And yun, sa cellphone ko lang kinuha tong video na to. At sumabog yung transformer dun sa kanto. So ano pa, new products guys, magkakaroon tayo ng copy trading. So siguro sa copy trading meron dalawang option. Yung isa, pwede kayong mag-copy, same EA guys pero dalawang option. Pwede kayong mag-copy dun sa isa kung gusto nyong hinahaluan ng manual. For example, malaki yung drawdown, gusto nyong i-manual namin. So yun, meron dun sa option A. Meron naman sa option B na ito naman yung option na sa off. Halimbawa gusto nyo magpa-off. So dito kayo papasok sa option B kasi syempre lumalaki yung drawdown, gusto nyo magpa-off ng EA. Hindi na kailangan mag-chat pa sa amin na halimbawa pa-off ng personal account nyo kasi isa-isa yun Imagine 3,000 plus tayo. Lahat kayo mag-chat sa amin pa-off ng EA. Aabutin kami ng siyam-siyam para may off lahat ng EA nyo. At least sa copy trading, isang off ko lang. Pag na-off ko yung mother account, naka-off lahat ng EA ninyo. Hindi na yung magti-trade. Okay, so yun yung sa option B. Tapos syempre magkakaroon tayo ng mga bagong setting. Nag-experiment kayo. Yung old setting natin as is, yun yung ginagamit namin sa installation ngayon. Until kanina ginagamit pa rin namin, and siguro patuloy namin gagamitin yun. Pero magkakaroon tayo ng syempre experiment setting na malay mo mahahanap tayo ng mas suitable para sa inyo na setting. So syempre different na siya version. So again, hindi pa to official kasi depende sa resulta kung i-announce ba namin o hindi. So pero magkakaroon tayo ng experiment definitely kasi may mga suggestions naman yung iba nating ka-traders na mga ka-EA na baka pwedeng ganito yung setting, ganito ganyan. So yun, i-consider namin yung guys. Sa EA Philippines open naman kami for suggestions. So i-consider natin lahat yan. Mag-experiment tayo ng settings and we will let you know about the result. And para alam natin kung ipopost natin or gagawin natin official o hindi. And then new EAs, may mga parating tayong new EA na experiment pa rin, hindi namin basta pwedeng i-announce officially na
na hindi pa natetest, no? Kasi mahirap na ilang beses na kaming nangyari ng ganyan before na in-announce ko agad na hindi ko pa natetest ng mga ilang buwan. So ending naranasan namin yung ganito rin, big drawdowns na tiyempo rin and then sunog, so hindi na namin ginamit. So ngayon yun muna siguro, testing muna ng mga parating na EA. Pero may ibabalik akong isang EA natin, yung pinakauna naming EA, yung EA Philippines V1, V2, V3. Yung pinakauna guys, ito yung ginagamit namin since 2020 to 2022, no. Yes, naka-experience kami ng losses and sunog dito, pero masasabi kong due to greediness, kasi nangyari nung time na yun guys, nag multiple pairs kami, up to 20 pairs. May mga kliyente ako guys, 10 pairs, 20 pairs, sabay-sabay nagte-trade, lahat yun naka EA. So imagine, ang laki mag-profit. May kliyente ako 1 milyon ng kapital, kumikita siya ng 1 milyon kada buwan. Kaya lang yun nga, 20 pairs magkaroon ng drawdown, especially mga USD, gold, ubos din yung ano niya, yung kapital. And may nadala pa ang kaunting profit. Pero of course siya, profit naman siya, nakapag-withdraw naman siya. Pero yun nga, nasobrahan kami. So ngayon ibabalik ko, pero siguro ang maximum natin is 3 pairs lang, no? So 3 pairs lang siguro, USD, USD JPY, and bahala na kung anong minor pairs na ilalagay natin. So experiment ko ulit yan, kasi ngayon gamit ko pa rin siya actually, 2 years na. Pwede ko kayong bigyan ng investor password para makita nyo yung performance. Pero 2 pairs lang yung gamit ko sa account ko na yun, which is USD and USD JPY. Maasahan mo siya sa drawdown. Yung drawdown tayo, ang drawdown ko lang around $50 sa capital ko na $2,000. Talagang kasi nga malayo yung niya, pagitan niya, malayo yung fifth step kumbaga. Tapos naka indicator base siya, and may news filter siyang kasama. So medyo malalayo yung pagitan. Napansin nyo sa hedge minsan nagdidikit-dikit. So dun sa itong ibabalik kong EA, medyo malalayo. Ang cons nito is medyo mabagal mag-profit. Sa 2 years parang ko lang, siguro nakaka 150% pa lang ako sa 2 years na yun guys. So medyo mabagal siya mag-profit. Pero ang yun nga, ang pros nito, maasahan mo siya pag ganitong drawdown. So ibabalik ulit, i-testing ko ulit sa 3 pairs, and then we will let you know. Pero yung mga nakakaalam, nakatry na nito before, pwede nyo nang gamitin kasi kabisado nyo naman ito, no? So message ko para sa mga na margin call or kinabahan, nag-withdraw, hindi nasunog pero kinabahan, alam mo yun, wag kayo titigil, wag kayong susuko. Again, experience ko to 2019 up to 2022. Nagkaroon ako ng mga accounts na nasunog, pero dito ko rin talaga nabawi sa forex, no? Napakabilis din ng basta wag mo lang titigilan, wag mo susukuan. Ang bilis lang din, after 1 year nung nasunog ko, bawi ko na lahat, profit pa ako. Kita nyo naman yung mga nabili kong properties dahil lang sa EA na ginagamit natin, no? At yun, basta again, huwag kayo maladala, kasi dito lang din talaga natin, unless meron kayong syempre ibang business. Pero ako dito ko lang din talaga nabawi yung natalo ko noon na million din naman, pero after ilang months, ilang years, sobra pa yung naibalik. So hopefully mag-chat lang kayo sa akin, huwag kayong madadala, anytime pwede kayong bumalik. And then kung may mga request kayong adjustments, of course pwede naman i-customize natin yung account mo. Kung gusto mong mas mababa pa yung lot size, mas maganda, no? Pero yun, ano pa, nasabi ko na yata lahat guys, no? So kung may mga concern kayo, may mga admins naman sa opisina, bukas pauwi rin kami kasi nga walang kuryente, at alam ko marami nagchat sa akin, and kailangan kong basahin lahat. So bukas pauwi rin kami ng tanghali para ma-address ko yung mga concern nyo. Tapos team building guys, nasabi ko na ba? Team building, everyone is invited. Again, pwede kayo mag-chat sa akin ngayong August or September. Nagbobotohan lang kami kung kailan sa GC, sa official GC ng mga sub-IB, kung kailan natin gaganapin. So invited ng lahat, pwede kayong sumama para meron tayong bonding moments, no? Tsaka mapag-usapan natin, baka may mga suggestion kayo personal na gusto nyo sabihin, mas maganda. Pwede kayong magpa-webinar, and kung hindi nyo nagigets, pwede nyo akong tawagan, Zoom tayo, explain ko sa iyo paano nagwo-work yung EA natin, and yung forex mismo. So ano pa guys, adjustments, new rules, new products, nasabi ko na. So for the meantime, yun muna, gagawa lang ako ng another video kung meron pang nalimutan. At tawag dito, chat na lang kayo sa akin kung may mga concern kayo, and then i-address namin na mas maaga. Isikapin namin kasi guys, talagang ang dami na natin, 3,000 tayo. Hindi ko na expect na dadami tayo. Before ano lang
Kami-kami lang talaga. Imagine yung sub-IB ko selected lang talaga. Hindi namin plano talaga magparami. Kasi ayaw ko nung dumating sa point na ganito nga. Kasi na-experience ko na sa isa kong kakilala. Talagang sakit ng ulo niya kasi nga ang daming nung time na nagkaroon sila ng sunog. Talagang sakit ng ulo niya. Nakita ko siya gaano siya alam mo yun, kalungkot. Halos maiyak-iyak siya. At ayaw kong dumating sana. Kaya lang yun, ang daming nagulat na lang ako. Ang daming nagchat sa amin na gustong mag ah, mag-join. Ako naman syempre mas gusto ko talaga yung makatulong. Kaya lang yun, hindi ko rin na-expect na masisira yung win strike natin guys. Almost 3 years. Kita nyo gaano kabilis magparami ng account yung mga kliyente natin, yung mga ka-fellow, ka-EA natin. As in, ang bilis nila magparami, ang bilis nila mag-profit, ang bilis nila mag-ROI, ang bilis nila makabawi. Talagang tinamaan lang tayo ng hindi naman to palagi, pero once na blue man siya, pero hindi natin alam kailan mauulit. No, baka mag-join ulit kayo, magpa-on ulit kayo ng EA, lagay ulit kayo ng kapital, tapos bukas maulit ulit. So wala akong ibibigay na assurance or guarantee na hindi ito mauulit. Pero sinisikap namin guys na mapaliit kung sakaling maulit man itong ganito kalaking drawdown, hindi na ganito kalaki. No, sana nga wag na maulit, pero at least kung maulit man ready na tayo. No, samahan nyo kami ulit sana. Patuloy nyo kami suportahan. At kung kayo man nalilipat sa ibang team, no hard feelings. Good luck sa inyo and sabi nga sana mabawi nyo, hindi man sa amin, no, sana mabawi nyo yung kung nasunugan man kayo sa amin, sana mabawi nyo yung nasunog sa inyo kahit sa ibang paraan o sa ibang community, no. So good luck guys. Pero masasabi ko guys pala once again, na nalulungkot lang ako kasi nasira yung win strike natin na almost 3 years sunod-sunod profit. Kasi yabang ko na kumbaga isa na tayo sa the best. Hindi man tayo yung the best, isa tayo sa the best na may EA na ganito. Hindi na biro yung pangalan natin. Kita nyo man sa Light Finance, 6 months, 7 months undefeated, top 1 tayo na team sa Light Finance. And sa ibang broker, hindi kasi ako masyadong mahataw sa ibang broker. Hindi ako naglalagay ng medyo malaking kapital. Pero imagine sa Light Finance, hindi rin naman nabiro ang Light Finance, 18 years and ang dami nilang CS katulad ko. Pero tayo, 'di ba, consistent top provider EA. Yun, nalungkot lang ako kasi nga nagkaroon tayo ng lamat, kumbaga, ng mancha na hindi na, ang yabang ko talaga kasi top 1 kami lagi. Ang ganda ng EA namin, wala kami nasusunugan, pero ngayon biglang boom. Medyo nakakalungkot lang, pero kailangan nating tuloy-tuloy. Gustuhin ko mang sumuko na kasi ayokong maulit-ulit ito. Kaya lang may mga kliyente pa rin naman tayong umaasa at sumusuporta sa atin. So thank you sa inyong lahat, sa mga nakasuporta pa rin, sa mga nagme-message ng thank you sa profit, thank you sir sa EA. So asahan nyo guys na pagbubutihin pa namin at tawag doon, magbibigay pa kami sa inyo ng mga new products na alam namin magpa-profit tayong lahat. So yun guys, sana makabawi tayo, and sa mga kliyente na hindi pa nakaka-experience nito, so at least alam niyo na yung risk, no. So sana lesson learned na to sa lahat sa atin. Out of 3,000 siguro, let's say by percentage sa kliyente is around 30% yung naka-experience. Sabihin natin 40% yung naka-experience ng malaking drawdown, and some of them like siguro mga 15 to 20% is na margin call. So malaking kabawasan talaga sa amin yun, at masakit talaga sa kalooban namin kasi yun, again, I can't emphasize it enough na nagpaparami na tayo ng kliyente and then suddenly biglang bawasan naman tayo, no. So siguro yun muna, enough the drama, bawi tayo susunod, marami pang pagkakataon, marami pang buwan at mga taon na pwede tayong mag-profit at makabawi. So bawi na lang tayo guys, ganun talaga. Huwag kayong mag-asawang sumuporta sa amin, and chat lang po tayo, pwede nyo akong tawagan again kung may concern kayo. So yun muna guys, God bless po sa atin, and ciao.